matupad yung gusto ko. So, palagay ko lahat naman tayo mayroon ng answered prayers dito, di ba? Nakakatuwang pakinggan yung mga kapatid natin during Fridays. The testimony about answered prayers. No? Your children, sila, answered prayers yan. No? Matagal mo nang hinintay. Nabiyayaan kayo ng anak. Your house, mga cars, mga properties natin. Even your job. Mga answered prayers yan. Eh yung spouse mo, answered prayer ba yan? Baka hindi. Dati, ang itim-itim yan eh. Ewan ko ba, bakit ko napakasawa yan dati. Alam niyo yung mga ladies, may specific criteria eh. Mga tall, tangkad, di ba? Pati, ano pa yung susunod? Dark. Susunod, guwapo. Di ba? Ganon sila. Bidan? Babanggit mo ba yan lagi? Na pag nanghihingi kayo ng isang bagay, yung mga kahilingan niyo, your will be done. Thy will be done. But deep inside, sa puso nyo, yung parang kagustuhan yung gusto nyo. Lord, bigyan mo po ako ng sasakyan. Yung red, sports car. Diba? Yung gusto nyo pa rin nasusunod. Lord, bigyan mo po kami ng matitirahan. Yung 7 bedrooms na condo. Gusto nyo pa rin nasusunod. I want a boat para malibot ko ang buong Pilipinas. Kuha nyo, ibig sabihin? Lahat tayo may mga desire, mga gusto natin, mga plano natin, diba? Sa buhay. To be honest, alam niyo, to be honest, talaga, gusto natin, yung mga kahilingan natin is natutupad, nasusunod, na ibibigay. Diba? Kaya nga answered prayers. Diba? So, we always say, Lord bless me, Lord bless my family, do this, do that. Pero nangyayari, we are already commanding the Lord. Inuutusan na natin ang Panginoon. No? We are already approaching God like a genie in a bottle. Pagkarab mo po, your wish is my command. No? So, ano talagang ibig sabihin your will be done? What it really means? Bakit nga ba sinabi ni Jesus Christ ang your will be done in the model prayer when He taught to His disciples how to pray? What exactly are we praying when we ask your will be done? And examine kung ano ibig sabihin ito, your will be done. Kung ano ang desire ng Panginoon. Kung ano ang intention niya. His commands. Para sa atin. God will make to happen. So we call this God's sovereign or decretive will. This will involve the future events God promises to make happen. Ibig sabihin, mga events na hindi mababago. Mga events na hindi na mapipigilan. Mga events na hindi maantala. Kasi yan ang plano ng Diyos. Sa Isaiah 4:46, 9-10, sabi, For I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient time. What is still to come, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. God is the only true God. He knows the future from the beginning and His plans will always happen. No one can stop His purpose. And everything He does is according to His perfect will.
Now, in Revelation 21, 3 and 4, there is this God's most important declaration concerns His coming kingdom. So dito sa 3 and 4. I quote yung sinabi ni Pastor Reiser last Friday about God is bringing about a kingdom. A kingdom, katulad nito, established where a king will reign in righteousness. Diba? Dito sa Revelation 21, 3 and 4. That is why we pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Now, not my will, but yours be done. King James, Father, if this is your will, take this cup away from me, nevertheless, not my will, but yours be done. So ano yung cup? Ano yung cup na sinasabi ni Jesus Christ dito bago siya mag-crucify? Ito yung sufferings niya. Ito yung rejections niya. Sabi niya, Father, ayoko na, hindi ko na kaya. Tanggalin mo na sa akin to. No? Alam niyo, yes, it's very important na i-present natin sa Panginoon ang mga request natin, di ba? Sabi nga sa Philippians 4:6, let your request be known to God. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin is marinig tayo. Ang gusto ng Panginoon sa atin is lumalapit tayo sa Kanya. Mga request sa Panginoon na that might complete yung will niya eh. Di ba? Parang seryoso kayo. We pray na, Lord, pagalingin mo po yung may sakit na kamag-anak namin. Pero yung will ni God, hindi pa ganun eh. Sabi ni Lord, no, not yet. Hindi pa ngayon. Di ba? We may pray also yung job na gusto mong makuha. Pero sabi ni Lord, no, not yet. Hindi mo pa kaya. You're not ready for it. Minsan, we pray for a door to open. Pero ganun pa rin. God close it for you. Bakit? Because when you open that door, masisira ang purpose mo. Huh? Alam nyo, this might be a test sa atin eh. A test of our faith and trust in God. Pero alam nyo, dito sa verse na to, Jesus set an example para sa atin. Not my will, but yours be done. Kasi we live in a generation na gusto natin puro yes eh. Di ba? Gusto natin dapat mga masusunod. Mga kahilingan na dapat na ibibigay. We do not want a no for an answer. Pag humiling tayo, gusto natin agad-agad. Alam nyo, you see a child, minsan iiyak yan eh. Kasi may mga gusto siya, halimbawa hawakan, alam mong harmful, pero sinasabi mo no, iiyak siya. Pero hindi na alam yung no mo pala yun is actually allowed in action, di ba? Ayaw mo pahawakan yung kutsilyo kasi masusugatan siya. Ganun. Sabi nila, sige dali, sa college kasi, sabi nila, kung yung grado ko ay magiging 1 is equivalent to 1,000 pesos. Sabi ko naman siya, yes ako, agad ako. Dapat pala nag-no ako eh. Nag-yes ako, sabi ko, yes, sige. So, kasi iniisip ko nung nandito sila sa Jeddah, pa-honor-honor lang naman yung dalaga eh. Yung binata, yung kuya, hanggang ano lang yun, malapit-lapit sa honor. So, hindi ko naman nakalain na nagmana pala sila sa nanay nila sa karunungan. Pambira.
80 over 20 passes. Ayun, hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako. Uno. May stress tuloy si Sister Josie sa akin. Sabi niya, kung ano-ano pinaggagawa mo eh. Malay ko ba? Sabi ko, uno pala eh. And finally, sa ating passage sa araw na ito, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. And when we pray, mga kapatid, your will be done, we are asking God to do all His pleasures, to do the things He has promised to do sa atin. Amen? And that what really means on how to pray, Thy will be done. Glory to God. Yun lang po, and maraming